Ito si Tatay Billy. Halos 2 dekada na siyang namumulot ng mga kalakal para ibenta. Ito ang pinambubuhay niya sa kanyang pamilya. Kaya magkano po kinikita niyo dyan? Ano po, maswerte na po makasandaan sa isang araw eh. Kung ano-ano lang po yung pinupulot niyo. Opo, mga papel, plastic, lata. Binibinta ko sa junk shop. Mula nung araw, nagpupulot ako dito. Dito kasi marami. Minsan lumalabas ako sa baba. Nung namulot. Kuya, bakit wala kang sinalas? Baka Kasi matin po, po ba? pigtas chinilas ko eh. Parang pambili. Halata naman sa balat niya na sa tagal ng panahon ng pangangalakal niya ay nasunog na ang balat niya sa araw. Kuya, ilan po anak niyo? 6 po. 4 na babae, 2 lalaki. Yung bunso ko, 3 buwan pa lang. Ah, baby pa po. Iuuwi niya muna sa bahay ang mga nakolektang kalakal para ayusin ito bago dalhin sa junk shop. Ito po yung bahay namin. Kayo lang kami ng bahay dito, hindi kami ng lupa. Kano na po kayo katagal dito? 2 dekada na po. Ah, matagal na po. Makikita mo ang kanyang may bahay na buhat ang kanilang bunsong anak. Kuya, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Ipang po, sakay na po kasi ako eh. Kailangan kasi para sa bumili. Ito lang po yung nangangakalakal. Nakikita ko lang. Mahirap ang trabaho niya kung tutuusin. Bilad na siya sa araw, nakayapak pa siya habang nagpepedal ng sidecar. Maswerte na din daw siya na may sidecar siyang napundar. Kung hindi maglalakad talaga siya para bitbitin ang mga nakukuhang kalakal. Ito na po na pagkita ako sa kalakal ko. Tandaan. Dapat po rin mo yan. Hindi, pero napagkagay ko. Tara po, samahan namin kayo bumili ng pagkain. Hindi po. Isa si Kuya Billy sa pamilya ng isang kahit at isang tuka. Ibig sabihin, kung hindi siya mangangalakal, wala silang ipangbibili ng pagkain ngayong araw. Dala ang kinitang pera, dumiretso na ito sa tindahan para bumili ng pagkain. Kung sa bagay, masuunahin niyang magkaroon ng lamang tiyan ang mag-anak niya kaysa magkaroon ng sapin sa paa. Ito lang nabili ko 3/4 na bigas, saka 4 na nakinig. Ito na lang po yung sukli ko eh. Sabi niya, kailangan niya makaipon ng 300 piso kada linggo para sa bayarin ng kuryente. Wala silang sariling metro, kaya kailangan nilang magbayad kada linggo. At 300 nga ang minimum na bayaran kahit kumonsumo sila ng mas mababa pa doon. Puno ng putik ang kalsada sa kanila, kaya kailangan niyang itulak ang sidecar para makauwi sa kanila. Merle! Ito yung anak ko. 20 years old na.
panganay ko 20 years old na siya. Siyang tagaluto namin nito. Palulutuin ko na. Oh, sige. Hindi kaya kumagay pa yan. Agad niyang hinugasan ng bigas na sasaingin niya dito sa kusina. Bukod sa kainan, ang lamesang ito ay nagsisilbering lutuan. Ilang taong ka na, Ate Lea? 40. 40 ka na. May trabaho po kayo? Housewife. Housewife. Dati kasi, may tindahan ako. Sara lang dahil pampay ko sa kumagulo. Dito po. Dito lang kayo sa bahay ng anak. Magkano po binayad dito sa Kamudrona? 3-7. Lahat-lahat na kasama sa Hindi ka nahirapang mga anak nito. hindi. Mabilis lang lumabas. Kasi ang taba eh. Kaya nga eh. Mahirap. Sayang nga nawala ang aking tindahan. Doon lang kasi kami kumpuhan ng panggastos sa pagkain at sa pag-aaral ng mga bata. Tinanamin kayang pag-aralin. Pagkain pa lang, nalan na. Lalo na sa bayaran ng kuryente. Opo, may babayaran pa kayo po yun. Kada linggo, 300. Ay, ganyan. Ay, laki po, no? Ako, nakatapos ako ng high school. Yung asawa ko hanggang grade 6, nakatapos siya. Ang gusto kong sa mga anak ko, makatapos din sila para yung mga pangarap matupad. Yes naman yun, ate. Dapat college po mo. Kasi po mo. Mahirap po mo. Kaya hindi ka nakapag-aral. Ano yung ginagawa mo habang hindi ka nag-aaral? Ako nag-apply sa fast food. Ako din pa yung nag-alam sa kapatid ko. Ay, gano'n. Work niya ate. Anong pangarap mo sa buhay, Birdie? Gusto ko pong maging chef para sa hirap. Taas ng pangarap mo. Magaling ka ba magluto? Ako. Ang galing. Sige, sana maging chef ka, ha? Ito po si Bea. Kasunod ko po. Ikaw naman, Bea. Anong pangarap mo sa buhay? Bala ko rin siya sa maging isang chef. Chef. Parang kayo ni ate. Pangarap ko pong mapagtapos ng pag-aaral. Saka maging dancer, ay maging sikat na dancer. Sige, para sana matupad yung yung pangarap mo. Tsaka mag-aral ka mabuti, ha? Pag kaya na ni nanay tsaka ni tatay na mapag-aralin ka. Ikaw, Pogi, anong pangarap mo? Pangarap ko pong maging isang pulis. Kuya, anin na po yung anak nyo. May balak pa po ba kayong dagdagan? Wala na pong banak digdayan, marami na eh. Hindi na kayang kapag-aralin. Kayo po, ate, may balak pa po kayong dagdagan. Hindi na, last na to. Last na po si Pogi. Dahil pa family planning po kayo ngayon. Sa ngayon, hindi, wala pa kasi 3 buwan pa lang to. Dito sa baba, natutulog si nanay, tsaka si tatay, tsaka si Pogi. Tapos sa taas, lahat na ng ibang anak nila. Dito na sila naghuhugas ng pinggan. Dito rin naglalaba. Dito na rin nagsasampay. Tapos dito yung CR nila. Umiigib sila ng tubig sa kapitbahay. Nagbabayad sila ng 5 piso kada timba. Hindi pa pong kalakal, nandito pa sa taas. Ito yung kwarto nila. Bali, tagpi-tagping mga kahoy. Saka mga tela, yun nandito. Kasama nila matulog dito yung 2 aso nila.
Mag-umuulan po, umuusog po kami dito. Pag malakas yung ulan. Kasi nababasa po kami. Mahirap po bumaba dito pag basa, madulas. Yung mga kinabit kong mga material dito, mga pulot-pulot ko lang din yun, kaya hindi pareho ang ano nila eh. Kaya iba bulok na, iba hindi pa wala kasing pambili. O anay na nga, iba. Luto na, kain na. Tara, kain tayo. Maghugas muna ako ng kamay. Ang dumi. Tama na yan. Iba na ng ano. Dito po kami kumakain sa isa. Ito po yung pagsasalo-saluhan po namin. Laki ni. Lagi ng oras nito. Dagdagan ba yan? Ano sa baw? Si Bina. Tulog si Bina. Sulo ng lemon. Hindi kasi pinutol eh. Kuya, ano pong madalas yung ulam? Ito, noodles. Pag walang noodles, sardinas, kaya tuyo. Ito na po yung pagsasaluhan namin sa naghapon. Bakit po, tatay? Kasi isang beses lang kami kumakain sa isang araw eh. Init. Hoy, tirahan nyo yung CD na. Tulog eh. Baka maubusan. Tirahan nyo. Habang kumakain sila, abala naman si Paul sa pagtutulak ng sidecar na puno ng regalo namin para sa kanila. Lumabas sila matapos kumain para makita nila ang sorpresa na dala namin para sa kanila. Ayan, tatay, nanay, siguro po nagtataka kayo kung saan po galing ito mga. Galing po kala Sir Mark tsaka kay Ma'am Rhea po. Nasa Amerika po sila, tumutulong po sila sa mahihirap dito sa atin na nagsusumikap po sa buhay kagaya nyo po. Amin na pabutol lahat. Opo, sa inyo po lahat to. Ready na po ba kayo? Bubuksan na natin. Sige po. Sige. Ayan, para muna kay baby. Wow. Wow! Bibigyan Breathing bottles po, Gatas tapos pa mga po. gamit, tapos meron din po siyang pacifier, tapos gatas, tapos pamper, diaper. Ayan, baby, meron ka ng gatas. Salamat po. Meron pa rin po, kay baby pa rin. Higaan po. Kutsyon. Baby din. Tapos may unan din. Bibi, may higaan ka na. Higaan si Vincent. Yay! Sungit eh, oh. Ate, lagay mo dyan kay Vincent. Salamat ulit. Wow. Thank you. Ayan, tatay, napansin po namin yung electric fan nyo, wala nang cover, tas luma na po, no? Ayan, binili po namin kayo ng bagong electric fan. Kaya nyo gawin. Opo, kaya po ngayon po.
Sige, mamaya gawin mo, tataya. Apo, di ba? Gamit naman po sa bahay. Water jug po. Ayan. Para lalagyan ng malamig na tubig. Lalagyan niya lang po ng yelo. Para po may malamig na kayong tubig. Kasi wala po kayong ref Po, niyo. salamat po. Tapos, meron din po kayong balde, tsaka matcha. Gamit din po sa paglalaba. Para po may gamit po kayo. Tapos may tabo na rin. Tamang-tamang pagligo ni Vincent dyan. Kasya-kasya. Tatay, di ba, nanay, gusto niyo po uli magkaroon ng tindahan? Kasi wala lang po kayong pampuhunan. No? Bibigyan po namin kayo ng pampuhunan po sa tindahan. Yan. Talaga? Oo, syempre, para sa inyo. Wow! Mga condiments po, para toyo, sopa, ang tindahan po. No? Ito naman, mga shampoo, tapos toothpaste, mga sabong panlaba po, sabong mabango, panligo. Ito rin, para sa tindahan. Kape, sitlog, Pambigas. asin din po, saka asukal, tapos bigas. Yan, para sa inyo. Ito po, mga dilata naman. Uy, ang dami. Na meatloaf. Iba ibang klase na. Yan, di pa tayo tapos ha. Yes. Yun. Juice drink. Ayan, dito nyo na lang po lalagay yan. Tapos lalagyan nyo po ng yelo, nanay ha. Para malamig. Dito sa ice chest. Tapos, yan, mga biscuits. Tapos mga peanuts. Yan, tatay, nanay, yung mga box po, may mga laman pa. Kayo na pong magbukas. Apo, sige po. Salamat. Siyempre, meron din tayong surpresa doon sa dalawang makulit, dalawang kids. Yan, para sa iyan. Discol. Lahat yan, tumutunog ha. Ingatan mo yan para maabutan ni Vincent yun. Pag lumaki na si Vincent ha, share kayo ha. Pag gusto mo maging police, kaya suwat lang sa'yo ha. Yan, syempre, ikaw din meron. Tsaka si Vincent. Ayan, ito kay Vincent. Ay, tulog. Tulog na naman. Salamat sa gift. Ayan, kasi ito sa'yo. May teddy bear ka. Teddy bear kang Cinderella. Gusto mo yan. Tsaka yung mga ponies. Ito, susuklayin mo yung mga buhok ha. Tapos may sapatos. Alam niyo po, ngayon lang nagkaroon kami ng mga laruan ng mga bago. Kasi dati, pinapaglaro sila, mga pulot ko lang. Ay, mga napupulot din po sa kalakal mo. Pangangalakan ko. Ay, kukunin mo na. Sa'yo na yan. Hindi lang po yan. Meron po kami ibibigay sa inyo na cash po. Para po sa pagtayo nyo po ng tindahan, pangkuhunan pa po. Tsaka sana makahabol po yung mga bata sa school. Pang gasto sa pag-aaral ng mga bata. Maraming pong salamat. Paano makahabol sa pag-aaral ng mga anak ko. Papasok kayo ulit sa Thank school. you. Salamat po. Okay. Nanay, yun ang pakiramdam. Magkakaroon ulit ng tindahan. Ay, masaya. Kuya. Dahil makakatulong na sa mga bata na gusto na mag-aral. Napasok na ngayong pasukan. Thank you, God, sa Panginoon. Salamat sa nag-school. Pasok na natin ito, kuya. Maraming pong salamat po sa inyo na paano mayroon mga tumulong, handang tumulong sa mga tulad ng salat sa buhay. Hindi naman kasi kami tulad ng iba na mapapalad. Kami paano meron katulad yung handang tumulong sa mga nangailangan na talaga rin naman kung kailangan po namin. Habang inaayos nila ang tindahan, kinarga muna ni Sheila si Baby Vincent. Wow, ang ganda naman nito.
Ako naman pinapanood ko maglaro ang mga bata. Huli na. Mamaya na kuya, tapos mamaya na kuya. Baka ulit. Alis. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Thank you po at maraming salamat. Ayan, na-assemble na ni Tatay Billy ang bago nilang electric fan. Ayan, nanay, tatay, magpapaalam na rin po kami. Mukhang okay na po, nakaset up na kayo. Sana po, mapalago nyo po yung tindahan nyo. Opo, palalaguin po namin yan. Para sa kinabukasan ng mga bata, para makapag-aral na sila ng maituloy nila ngayon. Opo. Asahan po namin yan, ha? Pag nanalo po namin kayo, malaki na itong tindahan nyo, ha? Madami na pong laman. God bless. Di ko may papangako pero gagawin ko po ang lahat na hindi masira yung tiwala na naibigay niyo po sa amin at lalo-lalo lang tiwala nung nagbigay sa inyo para sa amin ito. Sisikapin namin palaguin ito para na rin sa kinabukasan ng mga bata, sa pag-aaral nila, at pati na rin sa aming munting kabuhayan na pinagkaloob niyo po sa amin. Kasi bihira lang ang pagkakataon na naibigay sa amin ng ganitong pagkakataon. Sana po marami pa kayong matulungan, matulad namin, na naghihirap din sa buhay. Sige po. Pagpalain po na kayo ng Panginoon at sa inyo ang biyaya. Sige po, tatay. Bye-bye. May tindahan na po kami. Sorry. Tinang ka, boy? Kasi, pinungan! Ma! Nandito na sila, ma! Kuya Billy, kumusta po? Pogi ah. Kumusta tindahan? Kumusta po? May nakabili. Ako ka daw. Naman, marami naman. Pasok kami ah. Maaso ba ang may aso? Napansin ko na may screen silang nilagay para secured ang kanilang mga paninda. At si Baby Vincent naman masarap ang tulog sa bago niyang higaan. Kamusta po, nanay? Kamusta ang tindahan? Ito, kumikita ng 950 isang araw. Kinabukasan, pinamimili ko rin. Ngayon, pakisabi na lang po kay Sir Mark at kay Ma'am Rhea. Sige po, makakarating po. Nawawala. Nakapet mo. Ito, mabuti, masaya na rin. Nakakakain na kami ngayon ng 3 beses isang araw. Katulad dati na 1 beses lang makain isang araw. Hindi nakapapasok na po ako sa eskwela. Ito po yung mga uniforms ko po. Ang galing nga. Very good. Ikaw? Ikaw din? Ang galing. Uniform mo to? Ang galing. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Lagi kang papasok, ha? Kailan pasok mo? Umaga po. Pang umaga. Sige, huwag ka na magpupuyat, ha? Napakasarap isipin na sa loob ng 4 na araw ay nabago namin ang buhay nila. Hindi lang pera, laruan o groceries ang nabigay namin, kundi panibagong pag-asa. Para makapagpatuloy ang mga anak nila sa pag-aaral, humanga kami sa pamilya ni Kuya Billy dahil pinakita nila sa amin na kahit salat sila sa buhay, ay masaya pa rin sila dahil buo ang kanilang pamilya. Bye-bye po. Bye-bye. Masayang araw po sa lahat at God bless.
Ang kahirapan ay isang disenyo ng mga taong nasa kapangyarihan. Ang mga may kapangyarihan at kayamanan ay hindi mananatiling nasa itaas kung wala ang mga mahihirap na kanilang tinatapakan. Ang korap at pagkaganid sa kayamanan ay isang mapangahas na laro. Nilulukaran ng mga wagi ang pagkatalo ng iba. Demokrasya. Paano mo nga ba ilalarawan ang salitang demokrasya? Paano mo bibigyang kahulugan ang salitang demokrasya?